Lintek, nandungisan pa ang aking kuko. Nakakasulasok ang ganito. Asan ka na ba, prinsipe? Bael, huwag kang mawalan ng timpi. Mahanap mo rin ang makulit na prinsipe. Sa mga oras na ito, nararamdaman ko ang kanyang mga poot. Marahil ay galit na galit to sa mga oras na ito. Masusunod, Panginoong Barbas. Magmamadali na po ako upang matunton ko na ang kinalalagyan ng kuweba kung saan naroon ang Prinsipe Ramino. Nagmamadaling sabi ni Bael sa pinuno ng mga aswang sa bundok ng kadiliman gamit ang kanilang telepatika. Ngunit si Ariel at ang nuno naman ay nakarating na sa kanilang paroroonan. Ariel, saglit lamang. Bakit po, Nuno? Ano po ang problema? Mukhang may malaki tayong problema. Kahit anong pilit ko, ay hindi ko magawang pumasok sa lugar na ito. Ngunit, bakit po, Nuno? Marahil dahil ito sa orasyon na inilagay dito sa lugar na ito ng mga babaylan, o marahil ito ang mga orasyong ginawa ng isa sa mga Diyos na si Ulilang Kaluluwa. Sino po ba yung Diyos na ulilang kaluluwa? Ito ang isa sa mga Diyos sa mundo natin. Kabilang siya sa mga binigyan ng kapangyarihan at itinalaga upang mapaayos ang mga nasasakupan at ang mga nilikha dito sa mundong ibabaw. Kung ganoon, ano ang ating maaring hakbang, Nuno? Marahil ay siguro ay makakabuti kung ikaw na lamang muna ang mag-isang papasok sa lugar na ito at hihintayin na lamang kita sa dulo kung saan patungo sa lugar ng mga tikbalang at kapre. Ganun po ba? Sige po, Nuno, mag-ingat po kayo. Magandang gabi. Paumanhin sa pagpasok sa inyong usapan. Sino ka at ano ang iyong pakay? Huwag kang mabahala, Ginoo. Ako pala ang kilalang ermitanyo dito sa lalawigang ito. Marahil kaya hindi makapasok ang iyong kaibigan sa kadahilan ng parte siya ng mga elemento. Kung ganoon, nakikita mo ang aking kaibigan? Oo naman, syempre, Binatilyo. Ngunit babalaan kita tungkol sa lugar na iyong papasukin. At bakit po, ermitanyo? Yang lugar na yan kasi mukha lang tahimik, pero marami ng mga mortal ang kinuha niyan. At saka mag-iingat ka sa ngalang Sigma. Yan ang bantay ng lugar na yan. May mga bagay lamang siyang itatanong sa iyo, pero mabait naman. O siya, humayo ka na. Kung ganoon, maraming salamat, ermitanyo, sa iyong binahaging impormasyon. Mag-iingat ka, Binatilyo, ah. Muling nagsimula sa paglalakbay si Ariel papunta sa pusod ng lugar kung saan makakasalamuha niya ang mga iniingatang nilalang ng Diyos na si Ulilang Kaluluwa. Ngunit si Carmela ay pinipilit na magbukas ng isang orasyon upang makausap naman si Ariel. Ariel, asan ka na? Kailangan mo malaman ang mga susunod na mangyayari. Sana ay nasa maayos kang kalagayan ngayon. Samantala, sa mga oras na iyon, si Ramino naman ay nawawalan na ng pagtitimpi sa kanyang sarili sa kadahilanang hindi niya mahagilap kung saan ang kinalalagyan ng tagapagbantay na si Ariel. Tampalasan, asan ka na tagapagbantay? Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikita. Magunos dili ka, prinsipe. Mahagilap din natin ang tagapagbantay. Tampalasan, isa ka rin. Wala kang silbi. Kung naghahanap ka na din ngayong oras na ito, baka nahanap na natin at nahagilap na natin
kung saan ang tampalasang tagapagbantay. Pamanhin, prinsipe. Ngunit hindi ko magagawa yun. Sa kadahilanang ang iyong kaligtasan ang aking inaalala. Tampalasan! Ano ang tingin mo sa akin? Mahinang nilalang. Humayo ka na at hanapin mo ang tagapagbantay. Masusunod, prinsipe. Konting oras na lang ang nalalabi. Nararamdaman ko na ang kadilimang puwersa ni Bael. Unti-unti na siyang papalapit. Nauubusan na ako ng oras. Habang naghahanap pa rin si Ramino sa kinalalagyan ni Ariel, ay nakaabot naman si Ariel sa pusod ng lugar kung saan ang tahanan ng babaylan at lugar ng mga sirena at syokoy. Ito na pala ang lugar ng mga babaylan. Tahimik at maganda ang tanawin. Nakarating ka na pala sa lugar namin, tagapagbantay. Sino ka? Ako ang tagapangalaga ng lugar na ito at ang tagaprotekta ng sagradong pusod ng karagatan. Ako si Sigma, ang kanang kamay ng aming mahal na prinsesang Anha. Kung ganoon, kinalulugod ko po kayong makilala. Ano ang iyong pakay sa lugar namin, tagapagbantay? Kailangan ko po makapunta sa lugar kung saan naroroon ang matataas na aswang. Ito lamang ang tamang daan ayon sa mapa. Naway pahintulutan niyo po ako na makatawid at makaraan sa inyong lugar patungo sa bundok ng kadiliman. Kung ganon, mayroon lamang akong mga katanungan sa iyo, tagapagbantay. Kung baga, ito ay isang pagsubok bago kita pahintulutang makaraan sa aming lugar. Masusunod po. Ano po ba ang iyong katanungan, Ginoong Sigma? Para sa aking unang katanungan, para sa iyo, tagapagbantay, ano ang iyong hangarin bilang itinalaga na tagapagbantay? Ang aking hangarin? Iisa lamang po ang aking hangarin. Yun ay ang maging maayos ang relasyon ng iba't ibang lahi o nilikha dito sa mundong ibabaw. Naintindihan ko ang iyong punto. Ikalawa at ikatlong katanungan. Marami nang nagsakripisyo upang mapanatili ang kaayusan dito sa mundong ibabaw. Isa na rin dito ang iyong lolo. Ang katanungan ko ay ano ang iyong nararamdaman nung pinaslang ni Rasimo ang iyong lolo Teryo? At bakit mo ginamit ang iyong kamay sa paghihiganti? Sa totoo lang po, Ginoong Sigma, labis ang kalungkutan na aking nararamdaman sa pagkawala ng aking lolo Teryo. Dahil rin doon, nawala ako sa aking kontrol at ginamit ko ang aking kamay bilang maging hustisya sa pagkawala ng aking mahal sa buhay. Ngunit, labis ko po itong pinagsisisihan. Kaya't kung may karampatang kaparusahan sa aking naging aksyon, ay buong loob ko pong tatanggapin. Mukhang totoo nga ang napupusuan ni Carmela at ng aking prinsesa. Busilak nga ang loob ng tagapagbantay. Nararamdaman ko ang iyong punto at nilalaman ng iyong puso. Sa aking pag-uusisa, nalaman kong tunay nga at gininto ang puso ang meron ka. Hindi nga nagkamali ang aming prinsesa at si Carmela sa pagtitiwala sa iyo, tagapagbantay. Maraming salamat po, Ginoong Sigma. Hinahayaan at pinapahintulutan na kitang makaraan sa aming lugar. Ngunit magbubukas ang lagusan patungo sa lugar ng mga tikbalang at kapre mamayang 6:00 ng umaga. Binabasbasan kita na humayo ng ligtas dahil sa iyong kabutihan, tagapagbantay. Maraming salamat po at kinalulugod ko po ang iyong pahintulot, Ginoong Sigma.
Mga kamandirigma, lubos po akong nagpapasalamat sa walang sawang suporta at sa pag-intindi sa aking kalagayan. Labis po akong humihingi ng paumanhin sa kadahilan ng medyo matagal po ang ating pag-upload ng mga episode at ang mga stories. Ngunit, hayaan nyo po, ako po ay babawi sa inyo. At maraming salamat po pala sa mga comments nyo upang magbigay ng lakas sa akin. Sa mga nais pong tumulong para sa aking medikasyon, ay open po ang aking membership program, pati ang Thanksgiving. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong tulong sa aking GCash account. Kahit magkano po ay labis ko pong pinasasalamatan at labis po akong nagpapasalamat. Maraming salamat po sa lahat. Shoutout po kay Aljan Alera, Herbie Mark Antipolo at sa kanyang pamilya na laging nanunood kasama ang kanyang mga anak ng tagapagbantay at iba pang mga palabas natin dito sa channel. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Cheng Dorion, Fe Clemencio, Dante Alameda, Army of God, General Sibug, Allen Stevie, Shinra, Nika James Potter, Mikael Jose Casano, RJ Animation, Jing Navarro, Spooky Patibli, Mark Angelo Basilides Cruz, Aaron Talusan, Manzo Ancheta, Justin Celes, Infame Fam, Jaira May Pasay, Rodney Bedonia, Magada Mario, at shoutout din po pala at maraming salamat sa dalawang channel member natin na 2 buwan nang sumusuporta. Maraming salamat po, Reo Moncada at Mangyan TV. God bless po at maraming salamat. Hanggang sa muli mga kamandirigma.